Mga kabayan, naglabas ng mabigat na babala si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Iginit na naaamoy na niya ang paghihingalo ng bansa sa gitna ng umano'y malalim at sistematikong korupsyon. Sa kanyang pahayag, direktang tinukoy ni Singson ang loob mismo ng gobyerno bilang ugat ng problema at nanawagan kay Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, na ituon ang pansin sa panloob na katiwalian sa halip na sa mga panlabas na banta. Sabi ni Singson, walang ibang mastermind sa nasabing korupsyon sa bansa kundi si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung saan ay ginamit lang din aniya si Saldico. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Take note, hindi niya binanggit si Saldico, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ayon kay Singson, hindi ang China o anumang dayuhang pwersa ang nagpapahina sa bansa, kundi ang mga tiwaling opisyal na umano'y nagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa pambansang budget na nagdudulot ng pagbagsak ng piso, pagdurugo ng ekonomiya at paglayo ng mga namumuhunan. Paano magiging problema ang China kung hindi naman sila ang nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa ating pambansang budget? Hindi ang China ang dahilan ng pagbagsak ng piso, pagdurugo ng ekonomiya o paglayo ng mga investor. Tigilan na natin ang panilinlang sa ating mga sarili. Nanawagan din si Singson sa lahat ng religious group na magsagawa ng one-time big-time rally para tuluyan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. We will schedule a one-time big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa. It should be ASAP and we will march to Malacanang. Para kay Chavit Singson, ang paghihingalo ng bansa ay hindi dulot ng kaaway sa labas, kundi ng kanser sa loob, at ayon sa kanya, kung hindi ito haharapin ngayon, ang amoy ng paghina ay tuluyang magiging katotohanan ng haharapin ng sambayan ng Pilipino. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Kumpiyansa sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaayon sa konstitusyon ang kanyang nilagdaan sa General Appropriations para sa taong 2026. Ito ang pahayag ng Palasyo kasunod ng banta ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kukwestiyonin niya ang legalidad ng 2026 national budget sa Korte Suprema. Partikular na rito ang natitirang unprogrammed appropriations sa 2026, GAA na ayon sa kongresista ay unconstitutional. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang executive branch na sumagot sa anumang petisyon na ihahain sa Korte Suprema kaugnay ng issue sa 2026 General Appropriations Act. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Tapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya patuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ang binigyang diin ng Malacanang bilang tugon sa kritisismo sa hindi umano natupad ang pahayag ni Pangulong Marcos na may makukulong na malalaking tao noong Disyembre na sangkot sa anomalya at tanging ang kontraktor na si Sara Diskaya ang naaresto na prominenteng personalidad. Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung nagtatalaga o magtatalaga si Pangulong Marcos na kapalit ni na Commissioners Rosana Fajardo at Rogelio Singson na nagbitiw sa pwesto sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pinuno ng ICI na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes ang natitira na lamang na miyembro nito.
Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, restitution. Tinanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan sila ng access sa naging komunikasyon ng ICC registry at medical experts na sumusuri sa mga kondisyon ng dating Pangulo. Ayon kay ICC Pre-Trial Chamber, may access na ang depensa sa lahat ng kailangan nitong impormasyon. Kabilang na ang official reports na isinumite rin sa mga hukom. Kaya't walang sapat na dahilan para ipag-utos ang karagdagang pagpapakita pa ng mga dokumento. Pinagtibay din ng korte na kumilos ang registry bilang isang independent body na tumutugon lang sang-ayon sa direktiba ng korte sa mga eksperto. Iginiit ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court na hindi pa moot o walang bisa ang kanilang petisyon para ho sa pagpapalabas ng kanilang ama mula ho sa International Criminal Court detention sa The Hague. Naghain po ang magkakapatid na sina Davao City 1st District Representative Polong Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at si Kitty Duterte ng memorandum sa Korte Suprema para kwestiyonin ang pagkakaaresto at patuloy na pagkakakulong ng dating Pangulo sa Netherlands. Nanindigan naman ang magkakapatid na labag sa konstitusyon at iligal ang pag-aresto ng ICC kay Duterte. Humihiling rin ho sila sa SC na pamahalaan ng pagpapalaya at yung pagbabalik ng kanilang ama sa bansa at ipawalang bisa ang pakipagtulungan ng gobyerno sa ICC at Interpol. Samantala, ayon naman sa Office of the Solicitor General, moot ang kaso dahil nasa labas na ng bansa si Duterte, kaya anumang desisyon ng SC ay hindi maipatutupad sa ibang mga bansa. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Sandico para gumawa ng mga kalukuhan. So 3 lang sila nakakalam. Tinawag pa ni Singson na palabas lang ang mga ginagawa ng Pangulo na pagsisiwalat ng mga anomalya sa flood control projects. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Take note, hindi niya binanggit si Sandico, Speaker Romualdez. Dahil 3 silang, bago umupo si Bongbong Marcos, 3 sila nag-uusap. Hindi rin kumbinsido si Singson sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Matatandaan itong Nobyembre, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa inirekomenda ng ICI na kasuhan kaugnay sa flood control scam. Pero si Ko lang ang tuluyang nasampa ng kaso ng buwang ding yon. Sa kabila nito, hihikayatin pa rin daw ni Singson ng mga religious group na magsagawa ng malawakang protesta kontra korupsyon. We will schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, it should be ASAP and we will march to Malacanang. Sakaling matuloy ito, mensahe ni Singson kay PBBM. Dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o pulis, better surrender. Wala kami. Buwelta naman ang palasyo, hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos lalo't obligasyon naman daw niyang linisin ng gobyerno. Marami lang daw apektado ng kanyang laban kontra korupsyon, kaya dinudumihan nila ang ginagawa ng Pangulo. Ang Armed Forces of the Philippines naman, muling nanindigang tapat sila sa konstitusyon at walang pinapanigang politiko. While the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military.
Walang nilabag na batas sa ginawang pag-aresto kay retired Air Force General Romeo Pocis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaninang umaga para sa kasong inciting to sedition. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bago nangyari ang pag-aresto, nagkaroon muna ng masusing investigasyon bago isumite sa prosekusyon ang reklamo para mahanapan ng mga sapat na basihan sa pagkakaso. Nagugat ang kaso sa mga social media post ni Pocis na nanghihikayat umano sa publiko na lumaban sa gobyerno. Gayon din ang pakikipagpulong umano niya sa mga kapwa retiradong general para bumaligtad sa administrasyon at pangunguna sa isinagawang rally ng United People's Initiative noong November 16 at 17, 2025.